Kumusta sa lahat? Ako si Dr. Javier Santos, isang 45 taong gulang na doktor na may mahigit 25 taong karanasan sa pangangalaga sa kalusugan ng mga nakatatanda. Ngayon, ating susuriin ang isang napakahalagang paksa. Paano ang isang simpleng baso ng pulot na iniinom mo tuwing umaga ay maaaring tahimik na magpaikli ng buhay ng iyong bato ng maraming taon nang hindi mo nalalaman. Hindi ito pananakot, kundi isang babala upang maiwasan mo ang isang napakapangkaraniwang pagkakamali na nagaganap sa milyon-milyong kusina tuwing umaga. Marami sa ating mga kababayan, lalo na ang mga nasa edad 60 pataas, ay may ugaling maghalo ng pulot sa napakainit na tubig at inumin ito agad pagkagising sa paniniwalang ito ay maglilinis ng katawan, makabubuti sa panunaw at magpapahaba ng buhay. Ngunit ang totoo, ang pag-inom na ito na sa tingin natin ay malusog ay tahimik na lumilikha ng malaking presyon sa glomeruli, ang pinakamaselang at pinong bahagi ng ating bato. Ayon sa clinical monitoring data sa nephrology, ang ugaling ito ay karaniwan sa karamihan ng mga nakatatanda at nauugnay sa mas mabilis na pag-unlad ng glomerular sclerosis. Ang nakakabahala ay ang prosesong ito ay nangyayari ng tahimik. Patuloy kang nabubuhay ng normal. Patuloy na umiinom ng pulot tuwing umaga hanggang sa isang araw ay bigla kang makaramdam ng pagkapagod, madaling pamamaga ng paa at bula sa ihi nang hindi mo maintindihan kung bakit. Sa puntong iyon, ang iyong bato ay matagal nang nagpapasa ng mabigat na trabaho. Sa aking mahigit 25 taon sa pangangalaga sa kalusugan ng mga nakatatanda, nakita ko na ang hindi mabilang na mga kaso na tulad nito. May mga taong nabuhay ng disiplinado, walang alak, walang sigarilyo, katamtaman sa pagkain, ngunit aksidenteng nasira ang kanilang bato dahil lamang sa kakulangan ng isang maliit na piraso ng kaalaman. Sa ospital, madalas nakatuon ang atensyon sa paggamot kapag malinaw na ang sakit, ngunit ang mga pang-araw-araw na gawi ay bihirang ipaliwanag ng detalyado. Pinili kong panigan kayo sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga simpleng bagay na maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa iyong pangmatagalang kalusugan. Ang sasabihin ko sa inyo ngayon ay hindi isang mamahaling gamot at hindi rin isang komplikadong pamamaraan. Ito ay tungkol lamang sa paggamit ng pulot, isang napakapamilyar na sangkap sa kusina ng bawat pamilyang Pilipino. Napakasimple nito na marami ang magugulat, ngunit ang pagiging simple na iyon ang maaaring magpasiya kung ang iyong bato ay mapangalagaan o masisira sa paglipas ng mga taon. Sa video na ito, sunod-sunod kong ibabahagi ang 5 pangunahing nilalaman. Paano nakakaapekto ang pulot sa bato, lalo na paglampas ng 60 taong gulang? Ang mga tahimik ngunit mapanganib na pagbabago sa daluyan ng dugo at glomeruli habang tayo ay tumatanda. 3 ginintuang oras para gamitin ang pulot upang makinabang ang bato, hindi masaktan. 3 karaniwang pagkakamali na kailangang iwasan ng buo. Sino ang hindi dapat gumamit ng pulot kahit kaunting dami? Manatili hanggang sa dulo ng video. Dahil sa pag-unawa at pagwawasto lamang ng mga puntong ito, ang buhay at pagganap ng iyong bato ay maaaring magbago ng positibo simula ngayon. Bahagi 1. Ang tahimik na katotohanan ng sakit sa bato at ang nakakatakot nitong kalikasan. Kamakailan, napansin mo ba ang maliliit na pagbabago sa iyong katawan? Pagkagising sa umaga, pakiramdam na mabigat ang talukap ng mata, bahagyang namamaga ang mukha, at sa salamin, parang hindi na gaanong makinis ang mukha. Kapag umiihi, maraming bula sa ihi na hindi nawawala kahit anong pagbuhos ng tubig. Sa gabi, gising ka ng 2 hanggang 3 beses para umihi na nagiging sanhi ng putol-putol na pagtulog at pagkapagod sa umaga. Marami ang nagpapakalma sa sarili na ito ay dahil lamang sa edad na ganoon talaga kapag matanda na. Ngunit mula sa medikal na pananaw at karanasan sa pangangalaga sa kalusugan ng mga nakatatanda, direkta kong sasabihin sa inyo na hindi lamang ito simpleng senyales ng pagtanda. Ito ay maaaring huling hiyaw ng tulong mula sa iyong bato kapag ang organ na ito ay matagal ng tahimik na nagtitiis at hindi na makatago pa. Ang ating katawan ay hindi nakapagsasalita, ngunit ito ay laging nagpapadala ng malinaw na mensahe, nasa atin kung makikinig tayo o hindi. Ayon sa pambansang datos ng kalusugan, hanggang 58% ng mga taong lampas 60 taong gulang ay nagpapakita ng mga senyales na nauugnay sa talamak na sakit sa bato. Ibig sabihin, halos 6 sa bawat 10 tao ay humaharap sa panganib na ito. Hindi maliit ang bilang na iyan, ngunit ang nakakalungkot ay karamihan ay binabalewala ito, iniisip na ito ay natural na proseso lamang ng pagtanda.
Ang pagiging kampante na iyan ang nagiging sanhi ng tahimik na paglala ng sakit at kapag natuklasan, huli na ang lahat. Sa isang profesional na pag-uusap sa isang nephrologist na nakasama kong magtrabaho, ibinahagi niya ang isang napakadaling maunawaang imahe. Ang bato sa edad 30 pa ay parang isang bagong filter ng tubig, malinis at nababaluktot. Ngunit kung sa edad 60, hindi ito inaalagaan ng tama, ang filter na iyon ay dahan-dahang magiging tulad ng isang lumang tubo na puno ng dumi. Kaunting maliit na epekto lang ay maaari itong barado o tuluyang masira. At kapag nangyari iyon, ang resulta ay hindi lang pagkapagod o karaniwang pananakit, kundi isang buong buhay na nakatali sa kama ng ospital at dialysis machine. Sa katunayan, nakita ko na ang hindi mabilang na mga kaso na nakakagulat. Isang 67 taong gulang na lalaki na dati ay regular na naglalakad sa parke tuwing umaga ay kinailangan pang i-emergency sa ospital kinagabihan dahil sa pagsusuka ng dugo dahil sa acute kidney failure. Isang matandang lola na araw-araw ay nagpupunta sa palengke at nagluluto para sa kanyang mga anak at apo. Pagkatapos ng isang gabi ay namaga ang buong katawan at naninigas ang mga kamay at paa. Ang pinaka nakakatakot ay bago mangyari ang insidente. Lahat sila ay akala nila ay okay lang sila, malusog pa at bahagyang napapagod lamang dahil sa edad. Ang mga kwentong ito ay hindi bago. Nangyayari ito sa paligid natin araw-araw sa ordinaryong mga pamilya. Kaya ano ang dapat nating gawin ngayong nauunawaan na natin ang panganib ng sakit na ito? Mula sa isang siyentipikong pananaw na sinamahan ng isang napapanatiling pamumuhay para sa mga nakatatanda, nais kong ibahagi sa inyo ang isang simple ngunit kapaki-pakinabang na direksyon. Noong 2022, isang 8 linggong pag-aaral sa 80 katao na lampas 60 taong gulang ang nagtala na ang tamang paggamit ng pulot araw-araw ay kapansin-pansing nagpapababa ng mga inflammatory indicator ng bato. Ito ay nakatawag pansin maging sa maraming eksperto. Ang malalim na pagsusuri ay nagpakita na ang pulot ay sumusuporta sa pagpapabuti ng elasticity ng mga dingding ng daluyan ng dugo sa glomeruli at binabawasan ang endothelial inflammation, dalawang salik, na direktang nauugnay sa panganib ng progresibong pagkasira ng bato. Ang mahalaga, ang pamamaraang ito ay hindi nangangailangan ng mamahaling gamot, hindi nangangailangan ng komplikadong teknik, kundi batay sa tamang pag-unawa, tamang paggamit, at pagiging matiyaga araw-araw. Gayunpaman, sa aking praktikal na karanasan, dapat ko ring bigyang diin na hindi lahat ng pulot ay magkapareho at ang maling paraan ng paggamit ay maaaring magdulot ng halos walang benepisyo o mas masahol pa, magdulot ng masamang epekto. Marami ang may ugaling maghalo ng pulot sa kumukulong tubig, iniisip na ito ay mabuti. Ngunit sa katunayan, ang mataas na temperatura ay maaaring magbago sa mga mahahalagang aktibong sangkap sa pulot na nagiging sanhi ng pagkawala ng halaga nito sa pagprotekta sa bato. Bilang karagdagan, ang pagpili ng mababang kalidad na pulot o hindi regular na paggamit ay karaniwan ding mga pagkakamali. Ang mga maliliit na bagay na ito ang nagpapasya kung ang pulot ay magiging kaibigan ng iyong bato o isa lamang walang kabuluhang ugali. Bahagi 2, ang kwento ng pasyente at ang nakakamatay na pagkakamali sa tubig pulot. Bago tayo lumalim sa pangunahing nilalaman, nais kong ibahagi sa inyo ang isang tunay na kwento mula sa aking mga konsultasyon. Ito ang kwento ni Aling Nena, 68 taong gulang, isang tipikal na Pilipina na kumakatawan sa henerasyon ng ating mga magulang. Buong buhay niya, nagsumikap si Aling Nena para sa kanyang pamilya. Kumain ng simple, walang alak, walang sigarilyo, may regular na pamumuhay, at higit sa lahat, lubos na naniniwala sa natural na pamamaraan ng pangangalaga sa kalusugan. Dahil dito, nang hawak niya ang resulta ng kanyang regular na check-up na may babala, na malubha na ang pagbaba ng function ng kanyang bato at may panganib na kailanganin ang dialysis, halos gumuho ang kanyang espiritu. Tiningnan niya ako, naluluha, at nagtanong ng isang bagay na hinding-hindi ko makakalimutan. Doktor, buong buhay ko ay malusog akong nabuhay, at araw-araw akong umiinom ng tubig pulot para sa sustansiya, bakit sira pa rin ang aking bato? Sa sandaling iyon, hiniling ko kay Aling Nena na ipahalo sa akin ang kanyang pang-araw-araw na inuming pulot. At sa totoo lang, nagulat ako. Inilagay niya ang purong pulot sa isang baso ng kakapakulong tubig na umuusok pa, hinalo, at ininom agad sa paniniwalang ang mainit na tubig ay nagpapainit ng tiyan at ang pulot ay nagpapalusog ng katawan. Nakikita niyo ba ang sarili niyo sa larawang iyan? Marami sa atin ang gumagawa ng ganoon din.
At mayroon pa ngang naglalagay ng pulot sa mainit na kape sa umaga bilang kapalit ng asukal. Iniisip na iyon ay mas malusog na pagpipilian. Ngunit sa kasamaang palad, ito ang tahimik na pagkakamali na sumisira sa iyong bato, isang pagkakamali na walang sinumang malinaw na nagbabala. Kailangan mong maunawaan ang isang napakahalagang bagay. Ang bato ay isang tahimik na organ. Hindi ito sumasakit, hindi ito nagpoprotesta, hindi ito nagbibigay ng malakas na babala. Hanggang sa higit sa 70% ng function nito ay nasira, doon lamang magsisimulang magbigay ng mahinang senyales ang bato tulad ng bula sa ihi, matagal na pagkapagod ng walang malinaw na dahilan, pamamaga ng mukha at talukap ng mata sa umaga at madalas na pag-ihi sa gabi. Ang mga sintomas na ito ay madalas nating ipinapasa sa salitang katandaan at binabalewala. Ngunit mula sa propesyonal na pananaw, dapat kong sabihin ng direkta na hindi ito ordinaryong pagtanda. Ito ang huling hiyaw ng tulong mula sa iyong bato. Subukan nating isipin ito ng ganito para mas madaling maunawaan. Ang bato sa edad 40 ay parang isang bagong-bagong filter ng tubig, malinis, nababaluktot at may napakagandang kakayahang linisin ang sarili. Ngunit kapag lampas na sa edad 60, kung hindi ito inaalagaan ng tama, ang filter na iyon ay dahan-dahang magtatambak ng dumi, mga plak ng pamamaga, tulad ng isang lumang tubo na puno ng kalawang. Kaunting maling epekto lang ay maaaring maging sanhi ng pagbara o pagkasira ng sistema. Sa ganitong konteksto, kapag ibinuhos mo sa iyong katawan ang pulot na niluto sa kumukulong tubig, ang bato ay hindi nakakakuha ng anumang benepisyo sa pagpapagaling, kundi nakikita lamang ang isa pang pinagmulan ng madaling maabsorb na asukal na kailangang iproseso ng mabilis. Ang resulta ay ang bato ay nagiging overloaded, mas namamaga at mas mabilis na nasisira. Sa halip na gumaling, ang bato ay napipilitang magtrabaho sa isang estado ng pagkapagod. Dito, tiyak na marami sa inyo ang magtataka. Hindi ba dapat iwasan ng mga may mahinang bato ang matatamis? Kung gayon, ligtas ba talaga ang pulot? Ang tanong na ito ay napakalehitimo at ito mismo ang pinakabuod ng buong issue na nais kong linawin ngayon. Ang pinong puting asukal at natural na pulot ay dalawang ganap na magkaibang mundo. Kapag ang pinong asukal ay pumasok sa katawan, ito ay nagdudulot ng pamamaga na nagiging sanhi ng pagkasira ng maliliit na capillaries sa glomeruli. Ang endothelial layer ay nagiging matigas at nawawalan ng elasticity. Samantala, ang natural na purong pulot ay naglalaman ng flavonoids, propolis at maraming bioactive antioxidant compounds. Ang mga sangkap na ito, kung nananatiling buhay, ay gumaganap bilang isang natural na mekanismo ng paglilinis. Sinuportahan nito ang pagbawas ng pamamaga, pagpapabuti ng microcirculation sa glomeruli, at pagtulong sa mga selula ng bato na labanan ng oxidative stress. Isang pag-aaral na inilathala noong 2021 ay nagpakita na ang mga antioxidant enzyme sa pulot ay nakakatulong na bawasan ang oxidative load sa mga selula ng bato na sumusuporta sa mas epektibong proseso ng paglabas ng toxins. Madalas kong inihahalin tulad ito sa mga pasyente na parang paglalagay ng pampadulas sa isang lumang tubo ng tubig upang ang daloy ay maging maayos muli. Ngunit ang pangunahing kondisyon ay ang enzyme na iyon ay kailangang buhay pa. Kapag ang pulot ay nakakasalubong ng kumukulong tubig, karamihan sa mga bioactive enzyme ay tuluyang nasisira. Sa puntong ito, ang pulot ay hindi na gaanong naiiba sa isang simpleng uri ng asukal at ang bato ang nagpapasa ng kahihinatnan. Kaya, ang problema ay hindi kung dapat gamitin ang pulot o hindi, kundi kung paano natin ito ginagamit. Kahit isang maliit na pagkakamali lang sa temperatura ng tubig ay sapat na upang gawing pabigat sa bato ang isang pagkaing nakakatulong sa pagpapagaling. Kung sa tingin mo ay kapakipakinabang ang pagbabahagi na ito, mangyaring magkomento ng dalawa sa ibaba. Iyan ang simpleng paraan upang malaman ko na interesado ka pa rin at kasama mo ako sa paglalakbay na ito tungo sa malusog at may kalidad na pamumuhay araw-araw. Kung gayon, paano ba talaga dapat gamitin ang pulot upang suportahan ang bato sa halip na saktan ito at ano ang mga pinakamasamang kombinasyon na dapat mong iwasan ng lubusan? Hindi ito mga pamahiin o sabi-sabi, kundi kaalaman na kailangang maunawaan ng tama at gawin ng tama. Ngayon din, ibabahagi ko ng malinaw ang bawat punto upang maprotektahan mo ang iyong bato ng ligtas at matatag. Bahagi 3. Ang pagkakaiba ng pulot at asukal, ang susi sa iyong kalusugan. Ngayon mga kaibigan,
Upang maging isang sangkap ang pulot na tunay na may kakayahang suportahan, protektahan at ibalik ang function ng bato, kailangan muna nating sama-samang alisin ang isang napakapangkaraniwang maling pag-unawa. Marami sa inyo marahil ay nagtataka pa rin sa loob ninyo na kapag mahina ang bato, kailangan iwasan ang potassium at iwasan ang matatamis. Kung gayon, paano magiging mabuti ang pulot na napakatamis para sa bato? Ito mismo ang pangunahing punto na nagiging sanhi ng maraming tao na aksidenteng mawalan ng pagkakataong suportahan ang kanilang kalusugan ng natural. Ipaliwanag ko ng malinaw mula sa simula, ang tamis ay hindi katumbas ng pagiging mapaminsala. Ang problema ay nasa kalikasan ng tamis na iyon. Ang pinong puting asukal na karaniwan nating ginagamit araw-araw ay sa katunayan ay mga kristal na nahiwalay na mula sa kanilang natural na kapaligiran at naglalaman lamang ng walang laman na enerhiya kapag pumasok sa katawan. Ang ganitong uri ng asukal ay nagpapapantay ng dugo tulad ng isang malapot na sirup. Para sa mga kabataan, ang mga daluyan ng dugo ay nababaluktot pa at ang katawan ay may kakayahang mag-compensate. Ngunit para sa mga taong lampas 60 taong gulang, kapag ang sistema ng daluyan ng dugo ay tumanda na, ang malapot na dugo na ito ay kailangang dumaan sa milyon-milyong maliliit na capillaries sa bato na madaling magdulot ng pinsala sa dingding ng daluyan ng dugo, lumilikha ng nagpapaalab na reaksyon, tahimik at pangmatagalang humahantong sa glomerular fibrosis. Iyan ang tahimik na daan patungo sa sakit sa bato na nauugnay sa metabolic disorder ng asukal, isang bagay na kinakaharap ng marami sa inyo ngunit hindi ninyo nalalaman. Sa kabilang banda, ang natural na pulot ay isang ganap na magkaibang kwento. Ang pulot ay hindi patay na asukal, kundi isang buhay na biological system na nabuo mula sa mga bulaklak at bubuyog sa pamamagitan ng isang napakakomplikadong natural na proseso ng metabolismo. Ang pulot ay naglalaman ng bitamina, mineral, polyphenol at lalo na higit sa 1 o 9 uri ng aktibong enzyme na wala sa puting asukal. Isipin ito ng ganito, ang bato ay parang isang filter ng tubig na walang tigil na gumagana sa loob ng 60 hanggang 70 taon. Sa paglipas ng panahon, ang mga filtering tube ay dahan-dahang natatakpan ng dumi, nagiging matigas, at ang daloy ay nagiging mahirap. Kapag ang pulot ay ginagamit ng tama, ang mga enzyme at antioxidant nito ay nakakatulong na palambutin ang tissue ng bato, sinusuportahan ang pagpapabuti ng microenvironment sa paligid ng glomeruli, tulad ng dahan-dahang paglilinis ng isang lumang tubo sa halip na pilitin itong magtrabaho ng mas mahirap. Ang isang napaka-espesyal na sangkap sa pulot ay glucose oxidase. Kapag pumasok sa katawan, ang sangkap na ito ay lumilikha ng isang maliit na dami ng natural na hydrogen peroxide na gumagana katulad ng prinsipyo ng disimpeksyon sa medisina ngunit sa isang napakaligtas na antas. Dahil dito, ang pulot ay may kakayahang pigilan ang masamang bakterya, sumusuporta sa paglilinis ng urinary tract at binabawasan ang banayad na pamamaga sa sistema ng paglabas. Ito ang dahilan kung bakit sa tradisyonal na medisina at maging sa modernong pananaliksik, ang pulot ay laging binabanggit bilang isang natural na sangkap na nakakatulong sa pagpapagaling. Ang susunod na mahalagang punto na kailangan mong maunawaan ng malalim ay ang pulot ay nakakatulong sa bato na magpahinga. Kapag kumakain ka ng kanin at karne, ang katawan ay kailangang lumikha ng maraming basura tulad ng ammonia at uric acid at ang bato ay kailangang magtrabaho ng tuloy-tuloy upang mailabas ang mga ito. Samantala, ang pulot ay natunaw na ng bubuyog ng isang beses at umiiral pangunahin bilang simpleng asukal na maaaring maabsorb at magamit bilang enerhiya halos kaagad ng hindi lumilikha ng maraming basura. Nangangahulugan ito na pinapakain mo ang iyong katawan, ngunit hindi mo pinapagod ang iyong bato. Sa madaling salita, ang tamang paggamit ng pulot ay tulad ng paglalagay ng kamay sa iyong pagod na bato at pagsasabing, hindi mo na kailangang magpumilit ngayon, magpahinga ka muna. Ang mismong pahinga na ito ang pundasyon para sa pangmatagalang paggaling. Sa katunayan, maraming pag-aaral ang nagpakita na ang propolis sa pulot ay may kakayahang bawasan ng oxidative stress, protektahan ang mga selula ng bato mula sa natural na proseso ng pagtanda, at suportahan ang pagbaba ng mababang antas ng mga inflammatory indicator na siyang tahimik na sanhi ng paghina ng bato sa paglipas ng mga taon. Bilang karagdagan, ang pulot ay naglalaman ng potassium sa katamtamang antas, sapat upang suportahan ang katawan sa paglabas ng labis na sodium. Sa konteksto ng mga Pilipino na may ugaling kumain ng maaalat,
Ang bato ay madalas na nakakaranas ng presyon mula sa sodium, kaya ang balanse na ito ay nakakatulong sa pagkontrol ng osmotic pressure at sumusuporta sa paglabas ng tubig ng malumanay at natural. Ang lahat ng ibinahagi ko rito ay hindi para hikayatin kayong abusuhin ng pulot, kundi para maunawaan ninyo ang tunay na kalikasan nito upang malaman ninyo ang pagkakaiba sa pagitan ng isang uri ng tamis na mapaminsala at isang uri ng tamis na maaaring maging kaalyado ng bato kung gagamitin ng tama sa tamang oras at tamang dami. Bahagi 4. Ang gintong temperatura. Huwag patayin ang mga enzyme sa pulot. Marahil sa mga nakikinig ngayon, hindi kakaunti ang nakagising sa umaga at napansin na namamaga ang kanilang mukha o sa gabi pagtanggal ng medyas, nakita ang malalim na marka sa bukong-bukong. Marami ang nag-iisip na ito ay dahil lamang sa hindi magandang pagtulog o pag-inom ng maraming tubig. Ngunit mula sa pananaw ng isang propesyonal sa kalusugan ng mga nakatatanda, nais kong maunawaan ninyo na ito ay madalas na senyales na ang bato ay mahina sa paglabas ng tubig. Ang sirkulasyon sa katawan ay nababarado. Sa mga ganitong kaso, ang pulot, kung gagamitin ng tama, ay maaaring maging isang sumusuportang salik na makakatulong sa pagbubukas ng baradong daloy na iyon. Gayunpaman, mga kaibigan, mayroong isang mahalagang punto na nakakapagdulot ng buhay at kamatayan na marami ang aksidenteng binabalewala. Tulad ng ginseng, gaano man ito kamahal, kung gagamitin ng mali, hindi lamang ito hindi maganda kundi nakakapinsala pa. Ganoon din ang pulot. Lahat ng benepisyo na ipinaliwanag ko ay mangyayari lamang kung ang mga enzyme sa pulot ay buhay pa. Ang nakakalungkot ay ayon sa aktwal na obserbasyon, 9 sa 10 tao ngayon ang kusang sumisira sa lahat ng mahalagang enzyme na iyon sa mismong oras ng paggamit, ginagawa ang iniinom nila na simpleng asukal na tubig kahit na gumastos sila ng malaking pera upang makabili ng purong pulot. Ang tanong ay, saan tayo nagkamali? At bakit ang isang napakaliit na pagbabago sa loob lamang ng ilang segundo ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba? Kung hindi nauunawaan ang prinsipyong ito, gaano man kamahal ang pulot na iyong ginagamit, ang epekto nito sa bato ay halos wala. Kaya naman, mula ngayon, nais kong sama-sama nating tingnan ng direkta ang nakakapinsalang pagkakamali at ang pinakapraktikal na paraan upang malunasan ito. Tulad ng binigyang diin ko, ang enzyme sa pulot ang pangunahing susi, ngunit karamihan sa mga Pilipino ay may matagal ng ugali sa pagkain na bahagi ng kultura, iyon ay ang pagkahilig sa maiinit na pagkain at inumin. Sa umaga, pagkagising, nagpapakulo ka ng tubig sa takure, ibinubuhos sa baso na umuusok pa, pagkatapos ay nilalagyan ng pulot, hinihipan habang iniinom, na nagbibigay ng pakiramdam na mainit sa tiyan. Ang paraan ng pag-inom na ito ay ipinasa na sa maraming henerasyon, at kakaunti ang nagdududa, ngunit mga kaibigan, kung ngayong umaga ay umiinom ka rin ng pulot sa ganoong paraan, sa aking propesyonal na responsibilidad, kailangan kong sabihin ng direkta na hindi ka umiinom ng pulot, kundi umiinom ka lamang ng asukal na tubig, na nawalan na ng lahat ng biological na halaga at nagdudulot pa ng karagdagang pasanin sa iyong bato. Maaaring nakakagulat, ngunit ito ang siyentipikong katotohanan, hindi isang personal na opinyon. Ang mga enzyme, bitamina, antioxidant at natural na immune components sa pulot ay napakasensitibo sa temperatura. Tulad ng ating balat na nasusunog kapag nakadikit sa napakainit na tubig, ang istruktura ng enzyme ay nagbabago rin kapag lumampas sa limitasyon ng pagtitiis nito. Maraming pag-aaral ang nagpakita na ang mga enzyme sa pulot ay nagsisimulang masira kapag ang temperatura ay lumampas sa 60 degrees at kapag direktang nakadikit sa kumukulong tubig na 100 degrees, halos ganap silang nawawasak, na ginagawang patay na pulot ang pulot. Isipin na lamang, ang buhay na nabuo mula sa libu-libong paglipad ng bubuyog na nangangalap ng bawat patak ng pulot mula sa bulaklak ay nawala sa isang baso ng mainit na tubig sa isang iglap lamang. Kapag ang patay na pulot na ito ay pumasok sa katawan, sa halip na tumulong sa paglilinis ng glomeruli, ito ay kinikilala lamang bilang simpleng asukal. Ang katawan ay napipilitang maglabas ng mas maraming insulin upang mabilis itong iproseso, na nagiging sanhi ng mabilis na pagtaas ng blood sugar, at ang bato ay kailangang patuloy na magtrabaho ng husto upang salain ang labis na asukal na iyon. Sa ganitong paraan, ang inumin na iniinom mo sa pag-asang magpapahinga ang iyong bato ay sa katunayan ay nagtutulak sa bato sa isang estado ng labis na pagtatrabaho.
Ito ay parang sa halip na patayin ang apoy sa isang nasusunog na bahay, nagdaragdag tayo ng langis sa apoy. Sa pag-iisip nito, naniniwala ako na marami sa inyo ang makakaramdam ng panghihinayang at pagkabigo. Dahil ang mainit na pulot na inihahanda tuwing umaga na may buong pag-iingat at paniniwala ay sa katunayan ay tahimik na sumisira sa iyong bato araw-araw. Kaya ano ba talaga ang tamang temperatura? Ang sagot ay humigit kumulang 40 degrees Celsius. Ito ang temperatura na kapag naliligo ka, nararamdaman ng katawan na mainit at komportable, hindi mainit at nakakapaso. Kapag isinausaw ang daliri sa tubig, ang pakiramdam na bahagyang mainit ay tama. Sa temperaturang ito, ang pulot ay natutunaw ng maayos, ngunit mas mahalaga, ang daan-daang uri ng enzyme sa loob ay nananatiling biologically active. Ang pulot na hinalo sa maligamgam na tubig na humigit kumulang 40 degrees ay mabilis na naabsorb. Lalo na kapag iniinom sa walang laman na tiyan sa umaga, ito ay dahan-dahang nagpapagising sa digestive system, nakakatulong na palambutin ang dugo na naging malapot pagkatapos ng isang gabing tulog at nagpapataas ng daloy ng dugo sa bato. Kailangan mong tandaan ang isang napakahalagang bagay. Ang pulot ay hindi isang inumin na kailangang ihalo sa mainit na tubig tulad ng tsaa, kundi kailangan itong ituring bilang isang uri ng biological nutrient na magiging epektibo lamang kapag ang enzyme ay buhay pa. Kung sa tingin mo ay kapaki-pakinabang ang pagbabahagi na ito, mangyaring magkomento ng 4 sa ibaba. Iyan ang simpleng paraan upang malaman ko na interesado ka pa rin at kasama mo ako sa paglalakbay na ito tungo sa malusog at may kalidad na pamumuhay araw-araw. Gayunpaman, mga kaibigan, hindi pa rito natatapos ang kwento. Hindi sapat ang tamang temperatura ng tubig lamang upang ang bato ay tunay na matulungan ng buo. Bahagi 5, ang lihim ng fermented vinegar at ang kwento ng paggaling ni Aling Elena. Bukod sa pulot, may isa pang tahimik ngunit napakahalagang sangkap na maaaring magpataas ng bisa ng suporta sa bato ng maraming beses, lalo na sa pagpapalambot at pagtulong sa paglabas ng mga matitigas na dumi na naipon sa glomeruli sa loob ng mahabang panahon kapag tama ang pagkakahalo sa pulot. Ang sangkap na ito ay gumagana bilang isang natural na mekanismo ng detoxification na nagpapabuti sa daloy ng filter ng bato. Sa katunayan, alam ko na hindi kakaunti ang mga doktor at mga nagtatrabaho sa medisina ang tahimik na naglalapat ng pamamaraang ito sa kanilang sarili, bagamat bihira nila itong ibunyag sa publiko. Ang mahalaga, ang sangkap na ito ay napakamura, madaling bilhin sa Pilipinas, ilang piso lamang, ngunit kung gagamitin sa tamang proporsyon, ang halaga na ibinibigay nito ay lampas sa inaasahan. At ngayon, sasabihin ko ng malinaw, walang itinatago, dahil kung patuloy kang gagamit ng pulot ng walang bahaging ito, ang epekto nito sa bato ay hindi pa rin maabot ang pinakamainam na antas. Ang simpleng himala na iyon ay ang natural na fermented vinegar suka. Alam ko na sa sandaling ito, marami sa inyo ang magugulat at mag-aalala. Maasim ang suka, may acidic na katangian, kaya hindi ba ito magdudulot ng iritasyon sa bato na mahina na? Ito mismo ang punto kung saan ang karaniwang kaalaman ay madalas na naglilito sa atin. Sa katunayan, ang suka ay acidic lamang kapag nasa labas ng katawan. Kapag pumasok sa loob at na-metabolize sa pamamagitan ng biological na proseso, ito ay lumilikha ng isang bahagyang alkali na kapaligiran, isang bagay na lubhang kailangan ng bato. Tandaan, karamihan sa mga nasa gitna at matatandang Pilipino ngayon ay may dieta na mayaman sa kanin, karne at maalat na pagkain na nagre-resulta sa pag-iipon ng uric acid at acidic na dumi sa katawan. Ang mga sangkap na ito mismo ang bumabara sa mga daanan ng tubig ng bato na nagiging sanhi ng tahimik na pamamaga at nagpapahina sa bato sa paglipas ng mga taon. Kapag ang pulot ay sinamahan ng tamang uri ng fermented vinegar, ang katawan ay nagsisimulang maging bahagyang alkaline. Ang mga acidic na dumi na iyon ay na-neutralize at dahan-dahang tinatangay ng daloy ng paglabas. Isang napansin na punto ay ang natural na fermented vinegar ay naglalaman ng citric acid. Ang sangkap na ito ay may kakayahang palambutin at paghiwalayin ang maliliit na kristal na siyang pundasyon ng pagbuo ng bato sa bato. Ang mekanismong ito ay katulad ng paggamit ng suka upang linisin ang matitigas na dumi sa pang-araw-araw na buhay. Kung ihahalin tulad ang pulot bilang pinagmulan ng nutrisyon para sa mga selula ng bato, ang suka naman ang tahimik na puwersa ng paglilinis na naglilinis ng anumang naipon sa sistema ng filter sa loob ng maraming taon.
Sa aking mga konsultasyon, nakakakita ako ng maraming matatandang Pilipino na may ugaling kumain ng maalat, hindi kumakain ng kanin kung walang maalat na sabaw o inatsarang gulay. Ang resulta ay ang sodium buildup na nagiging sanhi ng madaling pamamaga ng katawan, pamamaga ng mukha at kamay. Lalo na sa hapon o gabi, kapag ang organic acid mula sa suka ay sinamahan ng natural na potassium sa pulot, ang katawan ay tutulungan na mailabas ang labis na sodium. Sa gayon ay makakatulong na bawasan ang pagpapanatili ng tubig at bawasan ang presyon sa bato. Sa tradisyonal na gamot ng Pilipinas, ang kombinasyon ng pulot at suka ay matagal nang umiiral at tinawag na inuming pangsustansiya na may layuning mabuhay ng mahaba at maging malusog. Mula sa pananaw ng modernong medisina, ang natural na simpleng asukal sa pulot ay gumaganap bilang isang sasakyan na tumutulong sa mga kapakipakinabang na aktibong sangkap sa suka na makarating ng mas mabilis at mas malalim sa sistema ng bato. Kaya naman, ito ay itinuturing na isang napaka-komplementaryong pares kung gagamitin ng tama. Gayunpaman, kailangan kong bigyang diin ang isang mahalagang bagay. Hindi lahat ng uri ng suka ay maaaring gamitin, at hindi rin mas maraming suka ay mas mabuti. Kung gagamitin ang maling uri o maling dosis, maaari mong tuluyang saktan ang iyong tiyan habang hindi pa gumagaling ang iyong bato. Sa madaling salita, kung ililigtas ang bato ngunit sasaktan ng tiyan, hindi ito isang napapanatiling landas. Kaya naman, sa loob ng maraming dekada ng pagtatrabaho sa mga nakatatanda, lagi kong binibigyang diin ang tamang proporsyon ng paghalo ng pulot at suka. Dahil ito ang proporsyon na pinakamahusay na tinatanggap ng bato habang ligtas pa rin ang tiyan. Ang pormulang ito ay hindi hula, kundi bunga ng karanasan mula sa pagsubaybay sa maraming aktwal na kaso, kabilang ang hindi malilimutang kwento ng paggaling ni Aling Elena, isang tao na mas detalyado kong susuriin sa susunod na bahagi. Bahagi 6. Ang formula ng detox drink para sa bato at ang tamang paraan ng pag-inom. Ngayon, inaasahan ko na kayo ay humina ng kaunti, kumuha ng papel at panulat at tandaan ang gininto ang proporsyon na ito. Hindi ito isang pamahiin na ipinapasa sa salita, kundi isang paraan ng paghalo na inayos ko sa loob ng maraming taon ng pagtatrabaho sa mga nasa gitna at matatandang edad upang bawasan ang pasanin sa bato, ngunit tinitiyak pa rin ang kaligtasan para sa tiyan at blood sugar. Una, maghanda ng humigit kumulang 1 at kalahating tasa ng maligamgam na tubig, katumbas ng 200 ml. Ang temperatura ng tubig ay nananatiling pangunahing prinsipyo. Humigit kumulang 40 degrees Celsius, ibig sabihin isang komportableng init kapag hinawakan, hindi mainit, hindi nakakapagdulot ng iritasyon. Ang temperaturang ito ay nakakatulong na panatilihin ang mga buhay na enzyme sa pulot at hindi binabago ang biological na istruktura ng mga aktibong sangkap. Susunod, maglagay ng 1 kutsarang pulot sa tubig. Para sa mga may mataas na blood sugar o nag-aalala tungkol sa diabetes, maaari itong bawasan sa kalahating kutsara. Dahil ang layunin dito ay hindi upang lumikha ng matamis na lasa, kundi upang buhayin ng biological na mekanismo na sumusuporta sa bato. Pagkatapos ay magdagdag ng 1 kutsaritang natural na fermented vinegar suka. Ito ang pangunahing punto na nakakatulong sa inuming ito na maging epektibo sa detoxification at pagtulong sa paglabas ng labis na acid. Kung hindi ka sanay sa amoy ng suka o nahihirapan kang inumin, maaari mo itong palitan ng 5 hanggang 6 na patak ng sariwang katas ng kalamansi. Sa Pilipinas, ang kalamansi ay madaling bilhin, madaling itago, at may epekto sa pagsuporta sa detoxification na medyo malapit sa fermented vinegar. Bagamat ang epekto sa pagpapalambot ng dumi ay bahagyang mas mahina, mayroong isang napakaliit ngunit napakahalagang detalye na binabalewala ng marami nang hindi nalalaman. Kapag hinahalo ang pinaghalong ito, huwag gumamit ng metal na kutsara. Ang mga antioxidant compound sa pulot, kapag nakadikit sa metal, ay maaaring magkaroon ng bahagyang oxidative reaction na nagpapababa ng biological efficacy ng inumin. Gumamit lamang ng kahoy o ordinaryong plastic na kutsara. Hindi ito pagiging maselan, kundi isang paraan ng paggalang sa tunay na halaga ng pulot. Ang mga pagkakaiba na sa tingin natin ay napakaliit ang nagpapasya kung umiinom ka ba ng tunay na detox drink para sa bato o isang random na halo ng tubig. Ang inumin pagkatapos haluin ay may bahagyang asim, matamis at napakasarap. Ang pinakamahusay na oras para inumin ay agad pagkagising sa umaga kapag walang laman ang tiyan. Dapat mong inumin ito ng dahan-dahan, unti-unti, hindi isang diretsyong inom.
Hayaan ang tubig na makihalubilo sa laway sa iyong bibig, pagkatapos ay dahan-dahang lunukin, tulad ng pagmuya. Ang paraan ng pag-inom na ito ay nakakatulong na buhayin ang digestive reflexes, binabawasan ang iritasyon sa tiyan, at nakakatulong sa mas pantay na pag-absorb ng mga aktibong sangkap. Kapag ang maligamgam na tubig ay bumaba, malinaw mong mararamdaman ang komportableng pakiramdam na kumakalat, na parang dahan-dahang ginigising ang tiyan, at ang malapot na dugo pagkatapos ng isang mahabang gabi ay nagsisimulang lumabnaw. Para sa maraming tao na aking sinusubaybayan, ang pakiramdam na gumaan ang katawan, nabawasan ang pamamaga sa umaga, at mas madaling umihi ay karaniwang lumilitaw pagkatapos ng maikling panahon ng regular na pagpapatuloy. Ang isang simpleng baso ng tubig na ganoon, kung gagamitin ng tama, sa maraming kaso, ay nagdudulot ng mas praktikal na halaga kaysa sa mamahaling suplemento, dahil ito ay umaayon sa natural na biological na mekanismo ng katawan. At kung sa tingin mo ay kapaki-pakinabang ang nilalamang ito, mangyaring mag-iwan ng komento na 6 sa ibaba ng video. Hindi lamang ito senyales na nakikinig ka, kundi isang maliit na pangako sa iyong sariling kalusugan. Bahagi 7. Gaano ka-epektibo ang pag-inom ng kidney detox drink na ito? Sa puntong ito, naniniwala ako na mayroon kayong natural na tanong sa inyong isip. Kung regular na umiinom ng ganito, paano ba talaga magbabago ang katawan? Magaling ba talaga ang bato? O panandalian lang ba ang pakiramdam? Upang masagot ito ng totoo at madaling maunawaan, ibabahagi ko muli ang isang tunay na kwento na direkta kong sinamahan, ngunit may mas malalim na pananaw at mas maraming pagmuni-muni pagkatapos ng maraming taon sa propesyon. Ito ang kwento ni Aling Elena, na ngayon ay 70 taong gulang, isang babae na buong buhay ay nakatuon sa pagtatanim ng mangga sa Bulacan. Siya ang pamilyar na larawan ng magsasakang Pilipino, masipag, simpleng kumain at bihirang magkasakit ng malubha. Ngunit nang pumasok sa huling bahagi ng kanyang 60s, ang kanyang katawan ay nagsimulang magbigay ng tahimik na babala na sa simula ay hindi niya pinansin. Tuwing umaga, pagkagising, namamaga ang kanyang mga paa, ang balat ay makinis na makinis kaya nahihirapan siyang isuot ang kanyang tsinelas. Kapag umiihi, makapalang bula at mas matapang ang amoy ng ihi kaysa sa normal, ngunit simpleng iniisip niya na ito ay dahil sa katandaan. Hanggang sa isang pangkalahatang check-up lamang, sinabi sa kanya ng doktor na mayroon siyang stage 3 chronic kidney disease. Ang kanyang kidney function indicator ay kapansin-pansing bumaba at may panganib na mabilis itong lumala kung hindi babaguhin ang lifestyle. Hiniling ng doktor na bawasan ang asin, limitahan ang protina, kontrolin ang dami ng tubig na iniinom araw-araw at mahigpit na subaybayan ang mga biochemical indicator. Para sa isang matandang naninirahan sa probinsya, ang prospect ng regular na dialysis ay parang nakabiting hatol. Minsan niyang binanggit sa akin na sa pag-iisip lamang ng pagpunta sa ospital ng probinsya ng ilang beses sa isang linggo, nakahiga ng maraming oras na nakakonekta sa dialysis machine, nakita na niya ang isang malabo na hinaharap, hindi pa kasama ang gastos at pisikal na lakas. Sa takot na iyon, ginawa ni Aling Elena ang ginagawa ng maraming nakatatanda, uminom siya ng iba't ibang uri ng herbal na tsaa at inumin na ipinapasa-pasa, bumili ng mamahaling suplemento sa kalusugan sa pag-asang may magawa ito. Ngunit ang totoo ay kabaligtaran ang nangyari. Hindi bumuti ang kanyang kidney indicators at nagsimula pang ang bumaba ang function ng kanyang atay, mas pagod ang katawan, patuloy na nagkakapulikat sa gabi at matagal na insomnia. May mga pagkakataong sumuko na siya, iniisip na marahil ay dumating na ang kanyang oras at tanggapin na lamang. Ang swerte ay nangyari sa sandaling iyon, lumapit siya sa akin. Hindi ko siya agad inutusan tungkol sa gamot o anumang formula, kundi nagsimula sa pagrepaso ng kanyang pang-araw-araw na gawi. Natuklasan ko ang isang malaking problema. Si Aling Elena ay may ugaling uminom ng kape-suso mula sa sachet araw-araw para magkaroon ng lakas at madalas na nagpapakulo ng dahon ng sili at tanglad na inumin na napakakonsentrado upang inumin bilang kapalit ng tubig. Para sa isang taong may mahinang bato, ang caffeine at ang mataas at mahirap kontrolin na potassium mula sa mga konsentradong herbal na inumin na ito ay parang tahimik ngunit patuloy na pabigat sa bato. Hiniling ko kay Aling Elena na itigil agad ang mga gawin na iyon at inutusan siyang simulan ang kanyang araw sa isang baso ng maligamgam na tubig na hinaluan ng pulot at natural na fermented vinegar na iniinom sa walang laman na tiyan sa tamang temperatura at tamang proporsyon. Sa simula, lubos na nagduda si Aling Elena,
Direkta niyang sinabi sa akin na gumamit na siya ng mga mamahaling bagay ngunit walang epekto. Paano raw magiging gamot ang isang ordinaryong baso ng pulot? Ngunit sa estado ng wala nang mawawala, sinunod pa rin niya. Ang nakakatuwa ay pagkatapos lamang ng humigit kumulang 3 araw, kusa siyang tumawag muli sa akin. Iba na ang boses niya noon, mas malinaw, mas may lakas. Sinabi niya na mas madali na siyang umihi sa umaga, wala nang pakiramdam na mabigat ang tiyan at lalo na kapansin-pansing nabawasan ang amoy ng kanyang ihi, isang bagay na hindi niya naisip. Pagkatapos ng 1 linggo, dahan-dahang nabawasan ang pamamaga sa kanyang mga paa at ang kanyang tsinelas na dating masikip ay madali nang maisuot. Ang mga pagbabagong ito ay hindi maingay, ngunit napakalinaw sa taong nakakaranas nito. Pagkatapos ng humigit kumulang 1 buwan, nagpa-follow-up check-up siya. Kinailangan pa ng doktor na suriin ng maraming beses ang resulta ng laboratorio dahil kapansin-pansing bumuti ang kanyang creatinine level at bumalik sa ligtas na antas ang inflammatory indicators. Sa sandaling narinig niya ang doktor na nagsabing mas stable na ang kanyang kidney function, umiyak si Aling Elena sa klinik, hindi dahil sa sakit kundi dahil sa paggaan ng pakiramdam at pag-asa. Hanggang ngayon, pinapanatili pa rin niya ang ugali ng pag-inom ng 1 baso ng maligamgam na tubig na may pulot at suka tuwing umaga, nagtatrabaho sa hardin ng dahan-dahan, regular na kumakain, at mas mahimbing na natutulog kaysa dati. Minsan ay sinabi niya sa akin ng isang bagay na matagal kong natatandaan, ang nagligtas sa aking bato ay hindi anumang mamahaling himala kundi ang pagtitiyaga araw-araw at 1 baso ng inumin na ginamit ng tama. Bahagi 8, ang 24 oras na programa sa proteksyon ng bato at mahalagang paalala. Sa bahaging ito, nais kong tulungan kayong pagdugtong-dugtungin ang lahat ng natutunan ninyo sa isang malinaw na 24 oras na programa upang ang pangangalaga sa bato ay hindi na lamang isang panandaliang inspirasyon kundi maging isang matatag na biological rhythm na angkop para sa katawan ng mga nasa gitna at matatandang edad. Ang bato ay hindi bumubuti sa isang solong aksyon kundi sa maliliit na interbensyon na ginagawa sa tamang oras at inuulit araw-araw. Ang unang ginintuang yugto ay nagsisimula agad pagkagising sa umaga. Sa buong gabi, ang katawan ay tahimik na naglilinis ng dugo, naglalabas ng toxins at gumagamit ng nakaimbak na tubig upang mapanatili ang mga function ng buhay. Pagkagising, ang dugo ay madalas na mas malapot at ang mga dumi ay mas madaling maipon sa glomeruli. Sa oras na ito, ang bato ay parang isang tuyong bukid pagkatapos ng mahabang gabi. Ang pag-inom ng 1 baso ng maligamgam na tubig na hinaluan ng pulot at tamang uri ng fermented vinegar ay hindi lamang simpleng pagpapalit ng tubig kundi isang muling pagbuhay ng physiological flow. Ang maligamgam na tubig ay pumapasok, nagpapalambot ng dugo, tumutulong sa paglilinis ng mga dumi, nagpapabuti ng sirkulasyon at binabawasan ang pressure sa filtering ng bato. Madalas kong inihahalin tulad ang oras na ito sa unang ulan sa umaga, hindi maingay ngunit nagpapasya sa buong panahon ng pagtatanim. Ang ikalawang ginintuang yugto ay nagaganap mula 3 hanggang 4 ng hapon, kapag marami ang nakakaramdam ng pagkapagod, panghihina at mabagal ang pag-iisip pagkatapos ng tanghalian. Ito ang oras kung saan maraming Pilipino ang aksidenteng nakakasira sa kanilang bato nang hindi nalalaman kapag umiinom sila ng kape suso, soft drinks o kumakain ng matatamis upang magkaroon ng lakas. Ang mga bagay na iyon ay lumilikha ng mabilis na pagtaas ng blood sugar na nagiging sanhi ng mabilis na pagtatrabaho ng bato upang salain ang labis na asukal. Sa halip, kailangan mo lamang ng kalahating kutsarang pulot na hinaluan ng maligamgam na tubig at magdagdag ng napakaliit na dami ng cinnamon powder. Ang cinnamon ay nakakatulong na painitin ang katawan, sumusuporta sa banayad na pagluwag ng daluyan ng dugo, nagpapataas ng daloy ng dugo sa bato at mga kalamnan. Ang pagiging alerto na nagmumula sa paraang ito ay mas malumanay at mas matagal, hindi nagdudulot ng metabolic shock tulad ng pinong asukal o caffeine. Ang huling ginintuang yugto ay humigit kumulang 1 oras bago matulog. Sa mga nasa gitna at matatandang edad, marami ang nakakaranas ng hirap matulog, putol-putol na pagtulog at paggising sa gabi. At ito ay hindi direktang nagpapahina sa bato ng mas mabilis dahil sa pagkagambala ng proseso ng paggaling sa gabi. Sa oras na ito, ang paggamit ng eksaktong 1 kutsaritang pulot ay may espesyal na epekto. Ang pulot ay sumusuporta sa utak sa paglabas ng melatonin
ang natural na hormone sa pagkontrol ng tulog kasabay ng pagbibigay ng matatag na pinagmulan ng enerhiya upang maisagawa ng atay ang function ng detoxification sa gabi ng hindi ginigising ang bato na magtrabaho pa. Ang malalim na pagtulog ang pinakatahimik na gamot sa pagpapagaling ng bato. Kung titingnan ninyo ang buong programa, makikita ninyo na ito ay napakalinaw at madaling gawin. Sa umaga, gumamit ng maligamgam na tubig na may pulot at suka upang linisin at buhayin ang bato. Sa hapon, gumamit ng pulot na may cinnamon upang magbigay ng lakas at protektahan ang sirkulasyon ng bato. Sa gabi, gumamit ng isang kutsarang pulot upang ang bato ay makapagpahinga ng lubusan sa isang malalim na pagtulog. Hindi ito isang himala sa isang araw kundi isang 24 oras na ritmo ng pamumuhay na kaibigan sa bato, lalo na angkop para sa katawan na dumaan na sa maraming taon ng pagtatrabaho at sakripisyo. Bahagi siyam, mga grupo ng tao na kailangang maging maingat sa paggamit ng pulot. Gayunpaman, mga kaibigan, sa medisina, walang pagkain o gamot na angkop para sa lahat. Maging ang mga bagay na itinuturing na regalo ng kalikasan tulad ng pulot, kung gagamitin sa maling tao o maling sitwasyon, ang benepisyo ay maaring maging pinsala. Sa aking maraming taon ng karanasan sa pagtatrabaho sa mga nasa gitna at matatandang edad, lagi kong binibigyang diin na ang pag-alam kung kailan hindi dapat gamitin ay kasing halaga ng pag-alam kung paano gamitin. Nasa ibaba ang mga grupo ng tao na kailangang maging partikular na maingat at hindi dapat mag-apply ng kusa, kundi kailangang makipag-ugnayan ng detalyado sa kanilang doktor. Una, ang mga taong may talamak na sakit sa bato stage 4 pataas. Ibig sabihin, ang mga kaso kung saan ang function ng filtering ng bato ay malubha ng bumaba. Marami ang sumasailalim sa dialysis o nasa yugto na malapit ng sumailalim sa dialysis. Sa yugtong ito, halos wala ng kakayahan ng bato na maglabas ng potassium. Samantala, ang natural na pulot ay naglalaman pa rin ng potassium na napakabuti para sa malulusog na tao o sa mga may banayad na sakit sa bato, ngunit para sa grupong ito ay nagiging isang potensyal na panganib. Ang hyperkalemia ay maaaring mangyari ng tahimik, walang sakit at walang babala, ngunit ang pinakamalubhang kahihinatnan ay ang arrhythmia at biglaang paghinto ng puso. Kaya, para sa grupong ito, anumang pagbabago sa dieta, kahit maliit, ay dapat pahintulutan ng doktor. Pangalawa, ang mga taong may diabetes, ngunit ang blood sugar ay ganap na hindi kontrolado. Kailangang maunawaan ng tama na ang pulot ay nagpapataas ng blood sugar ng mas mabagal kaysa sa pinong asukal, ngunit sa esensya ang pulot ay asukal pa rin. Para sa mga taong ang blood sugar pagkatapos kumain ay regular na lumalampas sa 200 mg DL, ang regular na paggamit ng pulot ay magdudulot ng mas matinding pagbabago sa blood sugar na nagdudulot ng malaking presyon sa bato at mga daluyan ng dugo. Sa kasong ito, kung gagamitin man, dapat lamang sa napakaliit na dami at kailangang mahigpit na subaybayan ang blood sugar sa ilalim ng propesyonal na gabay. Pangatlo, mga sanggol na wala pang 1 taong gulang. Ito ay isang malinaw at pare-parehong medikal na rekomendasyon sa buong mundo. Ang natural na pulot ay maaaring maglaman ng Clostridium botulinum bacteria spores. Para sa mga matatanda, ang digestive system ay sapat na malakas upang maproseso ito. Ngunit para sa mga maliliit na bata, lalo na ang mga wala pang 12 buwan, ang spore na ito ay maaaring magdulot ng malubhang neurotoxin poisoning at maaari pang maging banta sa buhay. Kaya, mahigpit na huwag maghalo ng tubig pulot o hayaang tikman ng sanggol ang pulot sa anumang anyo. Pang-apat, ang mga taong may matinding allergy sa pollen o nagkaroon ng malubhang reaksyon sa kagat ng bubuyog. Ang pulot ay isang produkto na direktang nauugnay sa pollen at bubuyog, kaya sa ilang sensitibong tao, ang paggamit nito ay maaaring mag-trigger ng allergic reaction. Kung pagkatapos gumamit ng pulot ay lumitaw ang mga senyales tulad ng pangangati ng lalamunan, pamamaga ng labi, hives, hirap sa paghinga, kailangan mong itigil agad at humingi ng medikal na tulong kung kinakailangan. Para sa grupong ito, hindi dapat subukan ng maraming beses sa pag-iisip na kaunti lang ay siguro ayos lang. At kung patuloy ka pa ring nakikinig hanggang dito, nais kong anyayahan kang mag-iwan ng numero 8 sa seksyon ng komento. Iyan ang paraan upang malaman ko na nakakuha ka ng magandang impormasyon at nakita mong kapaki-pakinabang ito. Ngayon, lumipat tayo sa isang hindi gaanong mahalagang karagdagang sikreto. Iyan ang napakasimpleng ehersisyo sa pagmasahe ng bato na tumatagal lamang ng 1 minuto, ngunit may malalim at matagal na epekto kung regular mong gagawin.
Ayon sa anatomy, ang bato ay matatagpuan sa likod ng likod, sa antas ng baywang. At sa tradisyonal na gamot ng Pilipinas, ito ay isang organ na lubhang takot sa lamig, ngunit partikular na gusto ang init. Kapag ang baywang ay matagal na nalalamigan, ang mga daluyan ng dugo ay sumisikip, mahina ang sirkulasyon, at ang function ng bato ay unti-unting humihina sa paglipas ng mga taon. Napakasimple ng paraan ng paggawa nito. Una, ikalat ang dalawang palad at kuskusin nang mahigpit ang isa't isa hanggang sa maramdaman ang kumakalat na init. Karaniwan, 30 beses na pagkusot ay sapat na. Ang paggalaw na ito ay hindi lamang nagpapainit ng mga kamay, kundi nagpapagana rin ng nervous system at peripheral circulation. Agad na ilagay ang iyong mainit na mga palad sa iyong likod. Sa itaas ng dalawang umbok sa baywang, ito ang lokasyon ng kidney shoe acupoint ayon sa tradisyonal na medisina ng Pilipinas. Dahan-dahang imasahe pataas at pababa gamit ang iyong mainit na mga palad, pantay-pantay, ng 30 beses. Hindi na kailangang gumamit ng malakas na puwersa. Ang mahalaga ay ang init at ang matatag na ritmo. Ang pinakamainam na oras para gawin ang massage na ito ay agad pagkatapos uminom ng isang baso ng maligamgam na tubig na may pulot at suka sa umaga. Sa oras na ito, sa loob ng katawan, ang maligamgam na tubig at enzyme mula sa pulot ay nakakatulong na palambutin ang dugo, sumusuporta sa bato sa paglabas ng dumi na naipon sa magdamag. At sa labas, ang init mula sa palad ay nakakatulong sa pagluwag ng mga daluyan ng dugo sa lugar ng bato na nagpapataas ng daloy ng sirkulasyon sa bawat filtering unit. Ang pinagsamang epekto ng paglilinis at pagpapainit na ito ay lumilikha ng isang napakalakas na synergistic effect na nakakatulong sa bato na nahihirapan pagkatapos ng mahabang gabi na mabilis at dahan-dahang magising. Hindi nakakagulat, hindi pinipilit na magtrabaho ng biglaan. Marami ang madalas na binabalewala ang mga maliliit na gawin na tulad nito. Ngunit sa katunayan, ang mga gawaing sa tingin natin ay walang halaga ang nagpapasya sa kalidad ng iyong kalusugan pagkatapos ng 5 taon, 10 taon. Sa parehong edad, mayroong mga taong nakaratay dahil sa labis na pagkapagod, mayroong mga taong kalmado na naglalakad sa parke, tuwing umaga ang pagkakaiba ay nasa kamalayan ng pang-araw-araw na pangangalaga sa katawan. Konklusyon, ang bato ang ugat ng buhay. Kapag malusog ang ugat, matatag ang puno at lunti ang mga dahon. Upang alagaan ang ugat na iyon, minsan kailangan lang ng maligamgam na tubig na humigit kumulang 40 degrees Celsius, isang kutsarang pulot na ginamit ng tama, at ang tunay na pagtitiyaga mo. Ang mga simpleng bagay, kung gagawin ng tama at regular, ay lilikha ng malaking lakas para sa pangmatagalang kalusugan. Kung sa tingin nyo ay kapaki-pakinabang ang nilalaman ngayon, mangyaring pindutin ang like upang malaman kung kasama ko pa rin kayo at sinusuportahan ako. Mag-subscribe sa aking channel upang sa tuwing may bagong video, kayo ang unang makakatanggap ng notification para patuloy tayong matuto ng sama-sama kung paano mamuhay ng malusog, masaya at mapayapa. Maraming salamat sa inyong panonood.